sa atong bansang Pilipinas, no? Medyo hina ang signal dito sa Mount Carmel. So ang iba siguro sa inyo wala na mag-monitor sa mga developments na kahit po sa national government level, particularly sa aton Philippine Senate, no? May mga extraordinary mga hitabo. No, so bilang mga alagad sa Ginoo, bilang mga sunod ni Kristo, sabi sa mga challenges na natin dinatubang. Habang ang gina-highlight natin, base man sa atong tema sa Pastors, Workers, and Missionaries Fellowship, kakulyari ka mo din sa convention man, itagaan mga kausang higayon sa Ginoo, nga ma-address ini nga mga challenges. Kaya lakip sila ang mga challenges, amo ang challenge natin sa digital landscape na tinatawag. No? So natawag yun. Ang tema natin, Faithful Ministry in a Digital Age, Proclaiming the Unchanging Gospel in the Last Days. No? So, importante ini sa aton nga readiness, sa aton equipping, at sa aton nga kaigo nga response sa mga challenges in the context of us being the people of God in this generation. So, nagpapasalamat din ako sa imbitasyon sa nag-PM sa akong si El Presidente natin, Pastor Rolly. January pa to, Pastor, no? Kaya presenta rin sa ako ng tupiko. Siling niya, sir, ang topic is right responses to artificial intelligence and emerging technologies. Bawabasa ako, pinulbakan ko tayo. No, siguro hindi basta-basta na topiko, di ba? So, siguro, Pastor, kung fair ini sa imo, tubuti akong pamalandungan kay pamilyuan anay. O hindi anay ko magdali-dali confirm, no? So nagkumpormi man siya, so I think after a day or two, nag-reply ko sa iya. Kag sa ko, Pastor, ginakalipay ko nga batunon ang hangkat na pag-deliver sa lecture. Kaya ginaliman ko akong pagaling lecture hindi sermon. Kaya mag-deliver sa lecture on the topic, no, sa bulit sa Ginoo. Kaya rason kung na-conforme ako, kay sa akong pagtanaw sa tubiko, nakita ko nga ang thrust actually sa akong topic. It's not necessarily on emphasizing about the technicalities of the technology, artificial intelligence and other emerging technologies. Kundi ang aton nga nagakaigo, kagwasto o tama nga sabat. Okay, sa atong pagkatubang sa sining challenges sa atong digital world sa sining mga panahon. So siling ko siguro sa bulit sa Ginoo, makatuon man ako, makatuon kita tanan, kaysa nasiling na kayo ni Pastor, siguro mas maayos man kung may open forum, no? Karon, no? May question and answer talaga. Pero hindi lang question and answer, kaya kung iban sa inyo rin mga IT experts, kaya at the same time, naiintindihan ninyo in the context of our ministry and the mission that God has given us, then I believe nga Ginoo magagamit man sa inyo to enlighten ang atong discussion sa bumaaga. No, sa liwag, PWMF, salamat kid for this invitation. May time out. Time out. Siya din sa bata, ako di uwalipat na kung nagkataw. Ang mga bata, may alam din mga doon sa dito. Ato mga expert na po sa AI. So, sorry, Pastor. Thank you, Rin. Yes, importante nga, no? Nga matagaan sa pagkagana natin mga kabataan kaya kasi mataan na sila din karoon. Okay? So sa iwa, madami din yung salamat sa invitasyon.
Kag madumduman ko, halimbawa nga dapat naman iklaro sa inyo that I stand before you bilang IT expert. Okay, I am not an expert in information technology. Hindi man ako eksperto specifically on artificial intelligence and emerging technologies. Okay, so disclaimer na no. Pero kasubong ninyo kabilang alagad sa Ginoo kag ilabi kay nagapangulo kita sa isa ka educational institution nga nasandig sa biblical worldview. Importante din yung matun-an naton. Importante din nga may ihibalo kita sa sining mga butang para nagaigo ang atong sabat sa sining mga paghangkat na ginaatubang naton sa sining mga panahon. So, siling ko challenging ini, bro, very exciting man, very interesting man, even on my part, to share ini mga punto on this topic, right responses to artificial intelligence and emerging technologies. And when we speak of right responses, sumurmit ako sa aton iyang ginabaruganan, when we speak of right responses, put natin si Gano, biblically grounded na response. Christ honoring and Christ-centered na response. Amo ginaya ang tumong na sa atong pag-insindi sa ginatawag na right responses. Okay, so very exciting, very challenging siya. Nagduman ko ang illustration na din-share sa akong kaupon. Istorya nita. No, bagian naman siguro ng istorya na nungkol sa isa ka lecturer o kon seminar facilitator na pastor na kaupon niya driver kami kung duman ng istorya. Allah, maski sa tingin lang sila nag-lecture, kaya nag-tudlog, no? Kung isa na wali ang pastor man. Pero sungod sa kasako sa ila schedule, kaya madama din ang ila schedule, daw kinapoy din ang lecturer, kaya kinapoy din ang pastor na seminar facilitator. Tinatalpang sa ila driver, sa ila pastor, hindi ka magkabalaka. Sa lugar yung upon-upon sa imo, na-master ko na ang imo nga lecture, memorize ko na. Maski kung diin ka galing crack sa joke, balaan ko na kung sa diin nga portion sa imo lecture. Balaan ko na na tanan. Ang mga versikulo nga ginahambal mo nga na-memorize mo, na-memorize ko naman. Di isang pastor, di mo, lumayo, hindi ko hindi masarakan, malaki mo yung bagyan ko. So nagpakulo-ulo ang buwa. Kaya di ba layo kung yung gagawa nila, wala din sa may nakakilala sa ila, ang nagpakilala karoon ng pastor lecturer, seminar facilitator, ang driver. Oo, kagang pastor niya, dito lang siya sa salakyan, nagkahilay-hilay lang, lapit-lapit lang sa salakyan doon, ang siguro sila ako, hilay-hilay lang, ang pastor, yung gabi iyo, pahuay, like matyan niya. O karoon, nag-deliver siya, kung matupod, mas tirado, halin sa opening hasta sa punta, mas tirado sa driver na nanging lecturer. Karoon kay may open forum man. May question and answer man. Di iba ng mga pamangkot. Kainuman sa pamangkot sa iba niya ng mga sessions ng seminar. Di masabat sa driver kung isa pamangkot nga medyo mabrudok at gawa, mabrudoklay. Di balaan ko ang driver. Siyempre, wala na siya dito iya kabalo sa sinayang na mga area, no? Sa siguro tupiko ng ipamangkot. Ang sabat sa driver ay kuna-kuna na kasi simple na sa imo pamangkot. Nga maski ang driver, ito pwede ka sabat siya. Pero sa totoo lang, yung mga kaupon ko mayo may ari din sila, ari ang Vice President ng HTC, si Ma'am Joe, ari ang FO, ari din staff, mga faculty, mga IT experts din sila, driver ng katoon, pero mga IT experts din sila, maging matuod din na karoon.
Kung pamaglayan yung kaparoon sa Q&A ka, ang driver ko to, kahapos na, masarap na. Okay, mga IT experts na sila. No? So, Ma'am John, madamo din sa ilang mga dati ng mga estudyante. Kung patamaan niyo po sila ron sa pamangkot, i-withdrawon ta o ipunta ang grades nila. Ha? Hindi aside, kalipan kita sa swimming kayo lang sa natag sa aton sa Ginoo, no? Sa aton tanan. Kaya pinag-emphasize ko na although I am not an IT expert, gusto ko din magtuon ka upon ninyo kung paano kita bilang mga Kristohano mag-responde sa siningasahin sa mga challenges in the digital world na dinasugata naton subong. Because ultimately, this is not just about technology. Sa totoo lang, at the end of the day, this is not about technology. This is about this is about discipleship. Yes. In fact, you must have heard me emphasize this during the preaching of the second night of the convention. I said discipleship is not just a ministry of the church. It is the ministry of the church. Hindi lang about technology. This is about formation. This is about the process. Nga dapat natin eksperensyahon agyan, no, sa aton padayon nga paghandong nga dili mainit pagit ang aton relasyon dira kay Ginoong Jesus. Deepening intimacy and dependence on the Lord Jesus Christ. And of course, this is not just about technology. This is about the Lordship of Jesus Christ. Kaya matalupang na natin na as we move along, lawyak natin i-emphasize ini. Establish ron natin ang aton unified framework sa siniga lecture. Kaya sunod sa tinapal sa aton presidente, ginag-divide natin ini sa dua ka parts, sa dua ka sessions. Ang hauna, and by the way, I'm sure you already have a copy of the lecture booklet. Ang nauna kabahin, pag-istoryahan natin ang foundations natin. I'm not also a theologian, pero paparehas ninyo, nagatuon man sa pulong sa Ginoo. Salamat sa iyo ulit. So, patungsilingan natin ang theology aspect, ang aton formation, kag importante ang aton identity bilang mga anak sa Ginoo. Who we are and whose we are. Kung sino kita, kag kung kay sino kita. Dapat talupang lang natin nga sa bulig sa Banal na Espiritu ang pag-intindi. Kaya kadua babae, pagka istoryahan natin, pagkapaktok silingan natin, sa session 2, ang itawag na practice. Amo na ini ang Christ-centered responses kagang aton leadership sa aton iglesia kag sa aton mga ministries. Sa sininga bahay, sa ikadua bahay, pagkatapos sa aton pagpangapi karon, mag-shift kita from theology to response ikana. Okay? So ako i-divide natin sa dua ka sessions kay sa ulihin ko na lang na marasmasan sa gipadala ni Pastor sa ako ng program. Sa dito, Pastor, kilo, galing nga aga ang atong lecture. O sa dito, maano man kay para ma-divide natin nga ang primero, foundation, framework, okay? Pagkatapos, ano gidala ang mga applications sila. Ang aton specific nga mga right responses. Hindi ka mo tayo dapat mabother sa aton nga lecture booklet dira. Nami ka na siya kay hindi nato madala pa uli kaya sa aton nga pace, sa aton nga
scheduling, okay, pwede natin, thank you, pwede natin mabalikan, na? Ang na-emphasize natin sa atong lecture booklet, ang mga salient points sa atong lecture sa umaga. So, pwede ninyo masunod, papyaw, kag may mga points nila nga ginaawag kita, nga maghimo sa ginatawag natin yung mga personal reflections, no? Sa mga natandog na natin yung mga salient points. Kag mga takeaways, nga ginahambal natin, masabi nga terminolohiya, kung nag-attend kita sa mga conferensya, kag mga seminar, no? Ano dito lang imo take away, no? Sa ato na batinan. So, muna ang huling sa atong lecture booklet. Daw kaya lang siya, but I believe that as the Holy Spirit will work in and through us, there will be wonderful insights that I pray He will reveal along the way, which you can write down, no, as part of your marginal notes o kung dirat sa dalong sa mga topiko. And later on, sa imo iya personal study, sa imo panimalayo, sa imo simbahan, o di ito man ministry assignment nimo, mabalikan nimo kung nagakinahanglan. So ako gini na ang ating tuyo man sa aton lecture booklet. Okay, so mapagpadala natin, una din natin dapat matalupanggan, technology is a tool. Galamiton, it is a tool, never a master. Sulit kita dira? Oo, parehas mo na sa manggat o kwarta, no? It's a good servant, but a very bad master. Diba? God calls His people to redeem technology for kingdom purposes, and that means God calls His people to bring technology under the Lordship of Christ for kingdom purposes. Importante. Kung kaya isa na makipot kita, call these people to redeem. The word redeem. The word redeem. We do not redeem technology. Kaya kamo sa inyo na rin, ito na theologians man. We do not redeem technology in the nila salvific sense. Pero naluman kita, Christ alone redeems. Rather, we redeem its use. Ano na po kasi ganon? We redeem its use by aligning it with God's purposes. Sa tinutuyo sa Ginoo. Kagano pa, disciple the next generation intentionally. Pero hindi nato rin ang mabatihan. Sa sining mga panahon, intentional kita pa. Halip pa man sa una, dapat intentional kita. Pero in the course of time, gamangin baliwala. Now, ang general observation is that we seem to have become mediocre when it comes to discipleship. So, panuntunan natin ang ating mga kagalingon sa liwa, that we have to do that intentionally and use the platforms, kasubong sa social media, kasubong sa artificial intelligence, to advance the gospel of Jesus Christ. Not imitate the patterns of the world. Kaya isa pa, importante na bilang iglesia, mariman kita sa permit. The church must not outsource ang proseso sa discipleship to algorithms. Okay? Kapatid ka mo, iban sa inyo pamilya ng sige tama, iban sa inyo IT box. Ako hindi ko consider akong galingon nga mo sina hindi man gani ko inasiling nila technology savvy, hindi man. Pero hindi natin mabatihan algorithms kaya bilang ara sa isa ka munduan, isa ka higher education institution, daw namin by word na lang ini in the field of education, algorithm. Anong algorithm? An algorithm is a set of step-by-step instructions that tells a system
how to learn from data and make decisions or predictions. Sa sining mga panahon, ini nga mga systems nagatuon sa aton, quote-unquote, are learning us. Ang aton mga habits, ang aton mga preferences, kung ano atong gusto, even our weaknesses. So, mag-iala mo kung kaisa. May ipakita lang kamo sa social media, kagay-gagay, puno na ang feeds nyo sa itong sinilar sa inyong pangita nyo. Sa nangiga na semana, nangita ako sa likod ng manami ay hanggang resort. Kaya gastrabol kami sa mga akong pamilya, kung hindi makagto, kaya may tsansa na makilipon. Kaya gastrabol kami between Samal and Sarangani. Ang ginahabukan naman sa Samal, ang pila. No? Pamilya ko na, no? Inuhuras kita ang tanay nyo. Rumayo man na hindi ko peak day, kaya nakalusot kami. Pero pag pamilya ko sa resort, isa lang nagpilita ako sa resort. Pagkadugay-dugay ko na puno na talaga social media ako ka nag-advertise sa resort. No? Kung kaisa ito katingalahan, no? Pero ako nag-algorithm. Ako nag-algorithm. So kung kita bilang isa na iglesia, nag-outsource ang formation, kaya-process sa spiritual growth and discipleship sa aton kaugalingon at sa aton mga miyembro, ano matabo ang the process of discipleship. Ano ay hanang matabo? The statement is really about who or what is shaping the soul of a person or a generation. Kaiman to outsource formation yung ginagawa. It means to hand over the primary responsibility of shaping people's lives to something else. So medyo sobrang reality na, makatulog na ito kamay. So ang required din sa ato. If the church is, que será, whatever will be, will be. If the church is not intentional, if the church is passive, algorithms will take over the role of quote-unquote discipler. This happens when people, especially our young people, are shaped by TikTok, by YouTube, by feeds, more than scripture. Hello? This happens that technology, algorithms, AI will take over the role of quote-unquote discipler when cultural algorithms define our identity more than biblical teaching. So hindi kita matingala nga dako gid nga challenge sa aton subong ang identity crisis ilabi ni sa generation. Hindi nato ina-deny the gender identity crisis. Grabe din. Ano ba yun? This happens, this discipling of technology, algorithms, AI, and what have you, happens when emotional reactions online form convictions more than spiritual discipline. Ang issue pala na daan ka, hindi mo daan ng opinion mo. Oo, sa akin na din. Both sides of the equation. Dahil mo nagigil ka lang lain, kung hindi ka magsalig, you will lose the biblical point of view. You will lose your spiritual discernment. You become dull because you are shaped by either the opinions of the pros or the opinions of the cons.
Mungkin na ang atong balantayan. This taking over of the role of discipler sa social media, artificial intelligence, kaya kung anong katira, happens when digital platforms set the rhythm of attention more than prayer and worship. More than prayer and worship. Kaya muna nagadala, somehow, sa aton pala nga routine kada adlaw. Technology, Facebook, social media, Instagram, TikTok. Ano ba? But you see, Christian formation is meant to be shaped by the Word of God. Again, heaven and earth will pass away, but the Word of God remains forever. Di ba? And the Word who became flesh, Jesus Christ Himself, is the same yesterday, today, and forever. Amo na akong kaisa kung sila ang henerasyon sa mga old school tayo, ito sir. Old school. Hindi na na-applicable sa buong hindi natin pagtututan na mag-develop ina ang emotion kapag tanaw sa sinihenerasyon. The Word of God stands forever. Regardless of the era, regardless of the generation that we are in. Amuhin nila ang isa sa mga pundasyon natin. Ano ba ang ating Christian discipleship process? Ma-shape, madihon ini by the gathered community of believers. Kita bilang iglesia. We are shaped in our Christian formation by our fellow believers, by the Church of Jesus Christ. And of course, hindi natin pagkalitaan ang aton mga intentional discipleship nga ginahimo sa aton mga panamalay, sa aton iswilahan, sa aton ginatrabahuan, sa aton iglesia. Kagluya ko na i-emphasize because sometimes we think of discipleship as a mere activity of the church and within the church. I challenge that, and we also challenge that, right? You know that discipleship begins at home. Right? In fact, pastoring begins at home. We pastor our home before we pastor church in general. Because we can never get what we do not have. It's not perfection, it's not legalism, it's not rigidity. We all understand it is by the grace of God, but we do it simply because we know that our first mission field is our own home. On top of this, the Word of God, the church as a community, and our intentional discipleship practices ang aton pagtuko bilang mga disipulo ni Kristo, walking in dependence and deepening intimacy with Christ, is shaped by the Holy Spirit at work within us. Because even if we have all the theology and the understanding of right doctrine without the working of the Holy Spirit, we can never do anything of eternal value. It is only by His Spirit, declares the Lord of hosts. Not by might, nor by power. So ang pamangkot dari, who is discipling the disciple? Importante. So in one sentence, ang atong nga ginpatuksilingan means if the church is not intentionally forming people in Christ, the algorithm-driven digital world will form them in something else. Magsudot mo lang kita sila. Hindi. We are called, therefore, to cultivate
what you might call a theology of technology. May arakan ni nga doon ang ka-theology, kabasa ko sa namin. May arakan nga theology of technology, grounded in Scripture, governed by Christ, and expressed through faithful living. Now, having established the foundation, tugutin ninyo nga i-situate ko nga akong kagalingon at i-frame natin on how we will approach this conversation together. Kaya sa nasilin ko na kaina, ang part 1 is about our foundations, theology, formation, and identity. Okay? This is about discipleship, this is about formation, this is about the Lordship of Jesus Christ. Liwat ta, technology is a tool, never a master. And our response must reflect both competence and character. Everybody say competence. Character. Ihibalo, kakayahan, ka, binatasan, ugali, sunog sa ginatudlo sa pulong ng Diyos nga ginagamit sa walaan ni Espiritu. Amo na nga siling ko, it should be competence with a spirit, excellence with a heart. Hindi pwede sa atong konteksto nga nagatuo sa kamatuoran sa pulong sa Diyos kag sunod sang pagpanghitot kag ginaadman nga ginahatag sa aton sang Ginoo pinaagi sa balaan ni Espiritu. Hindi pwede nga competence lang sa siningakalangan. O dahil sang kalipusoon nga nagagamo kag nagasubmiter sa otoridad sa pulong sa Ginoo kag sa Lordship ni Ginoong Jesus. So we must be competent enough to engage wisely. Hindi pwede nga ilan na. Ano? Akong trabaho. Huwag nilabo. Theology man ko yan. Hindi pwede. We have to understand that we have to pursue excellence because we serve an excellent God. Amen. We don't serve a mediocre God. Wala talaga alagad sa pasapayan ng Ginoo. Gaalagad kita sa excelente, the most excellent high God, His Majesty. So we have to allow Him to work in our lives that if we develop competence in the areas that can be useful as we serve Him. We must be competent enough to engage wisely and spiritual enough to remain grounded in Christ. And we know that even our becoming spiritual enough is not of our own making, it is through the working of the Holy Spirit as we yield our lives to Him. And with this in mind, dalon ko mo, balaan din naman ni sovereign reality ni, pero ihambal na ito niwa. And if this hits you as it has hit me, thank God for the rebuke. Most people check their phone before they pray. Sa sinako lang ang daan ni Eric. Think about that. Sa madami mga tumulugo, I'm talking about us. Sa madami mga tumulugo, the first voice shaping their emotions, the first voice shaping their thoughts, even their theology and even their identity is no longer scripture, but a screen. A screen. And not just a screen, but an algorithm. Base sa ating ibang bagay.
In fact, may mga studies na nagapakita nga madamog sang tao nga mas lisod sa ila sa pag-give up sa technology, sa cellphone, kaysa sa mag-give up sa pagkaon. Observahin niyo lang ang kabataan niyo, isang hindi niyo taon, bahala na pinapauras sa tao. Maski hindi niya ka na, so hindi nang gaya niya po. Di ba? Basta aral lang ka. Mas lisod, i-give up na kung isa agi gusto na experience ako, nag-aling pasako mo. Nadulas, hindi ko makita akong cellphone. Engineer yung pasako, ilong ko, i-translate yun sa mga katapat niya, kaya mautod ka. Restless. Oh, in English. Di ba? Galing pasako, ito lang ako. So it causes you sa mga kumalando, Lord, nga nanatakot sa ako. Cellphone ko lang natula, kasalan ako. Kamutin na nagkakatabot sa atin sa buho. Pag nasilita kayo na, ini nga mga systems, gina-learn quote-unquote na nila kita. Nasini kita. Pero sa kanila, kasi tao ba? No? Gina-learn nas sining mga butang kita. Kamu na, yung matingala ka mo. Doon naging istorya na kami ko kayo na nanugod sa amuni nga pagkaon. Pag-open ko pa cellphone ko, may ga-display na ito pagkaon. Grabe no, may mic mo rin siya na magtingan naman. That tells us something profound, my dear brothers and sisters in the Lord. Attention has become attachment. Gagamoy ni. Whatever captures our attention consistently will eventually compete for our devotion. Kung amo ina ang maghigot, kag mag-enslave, kag mag-uyak sa atong atensyon, kag sa atong attachment, amo ina sa dira kita maghatag sa atong devotion. That is where ang spiritual discernment becomes necessary. Importante din ang spiritual discernment. May nabatihan ako isang grupo man sa mga Kristiyano na nag-encourage sa nila hindi lang abstinence, kundi abstinence. Namiyan mo kayo magawa ng abstinence. No? Intentionally stepping away from apps that are shaping us more than we realize. So nagadala ini sa aton sa isa ka very critical na realization. Technology is discipling people 24/7. If the church does not disciple on purpose, the world will disciple by default. Gawala pa na gamangal na babayaan mo, salpon din sa nalimutan. Formation is never neutral. Something is always shaping us. A sermon, simply a screen, a feed, a notification, or an artificial intelligence recommendation engine. So, ako lang ang patanong sa sininga punto. Will the church shape technology for the glory of God? O will technology shape the church? To answer that question rightly, we must go back to Scripture. Biblical theology of technology. Technology, by the way, in simple terms, is the practical use of knowledge to solve problems or make life easier. So, mga mga generation, pag kinambal mo technology, ang sunod dahil sila pinsa is IT or CIT, Communication and Information, or ICT, Information and Communication Technology. Pero technology is a very broad idea, a very broad concept. When we speak of that, it is actually the practical use of knowledge to solve problems or make life easier. So instead of just knowing something like math or science, technology is about applying that knowledge to
to create tools, systems, or methods that help us do things better, or faster, or more efficiently, and that's the good side of technology. And so, maski nataon natin ang pulong sa Ginoo, halin sa Genesis, masakwa natin that technology is not new. Kaya nga una, God gives humanity the mandate to store creation, right? So may mga tools nga dapat gamiton in order to store mga maayo ng mga tinugyanan sa tinuga sa Diyos. This includes cultivating, developing, creating. This is the theological foundation of innovation. Gintugyanan kita. And you can read that in Genesis chapter 1, verses 26 to 28. If you have your Bibles, you can open it there. May mga pinaka-verses kaya pwede natin ba tagaan sa ating o tatabasa sa kadali. Genesis chapter 1, 26 to 28. Kung may nakauna nakita, kahit tindog lang, kahit di pasahon, loud and clear na. Wala. Okay. Somebody? 26 to 28, to 28 of Genesis 1. Panigo? Yeah, yes. Brad, yes. Ay, nung nagsiling ang Diyos, maghimukikas ang tao ng kaangin sa ato. Magagamot sila sa tanan ng klasik sa mga sapat na nagalupoy, nagalupad, naglakat, ganit, tinugas ang Diyos ng tao, wala na kang babae, niya kaangin sa iya. Kaya pinagdidisyonan niya sila at pinagasiling. Huwag mamatag mo ka, magdamot ka, nagdun niya, ito masaliwaliwan. Maglapta ka, magagahong sa bukos na kalibutan, kagamhan ninyo ang tanan niya sapat. Salamat Brad. Ako ay ko in English. Ang iyan yung ko. Pero nadapan ko ang pulong sa gamhan ninyo. Okay, we are stewards of God's creation. At una bes, sa verse 26, na-emphasize man nila una ang hambal, then God said, let us make, kung not the living translation in the Bible, human beings in our image. In our image. So, makita natin dali, nga inis ang siliko na naka-include sa cultivating, developing, and creating, kagamo ini theological foundation for innovation. Halin sa mga arado, hasta sa printing press, hasta sa programming systems or languages, technology flows from the image of God. Imago Dei. So mga ako kita, what does a human being bring that artificial intelligence never will? Psalm 8:5. Somebody read. Salmo Kapitulo 8, versikulo 5. Paliho? Psalm 8:5. Psalm chapter 8 verse 5 says, "You have made them a little lower than the angels and crowned them with glory and honor." Amen. Amo inasa pa. Sa pamangkot, what does a human being bring that AI never will? We are crowned with glory and honor. Not because of intelligence, but because of our identity. Our distinction is not processing power, but pinapaspas ang artificial intelligence.
It is not that provides the distinction between us and technology. It is that we bear the image of God. I hope that is clear to all of us. That we bear the image of God. That's in Genesis chapter 4, verses 20 to 22. Masapwa natin dira, ara na dira ang agriculture, ara na dira ang music, ara na dira ang metalworking. Technology was part sa pag-uswag sa katawhan. It was part of human flourishing. Tools were created to serve life, not define man's identity. It was created to serve life, not define identity. Pero pagkalo kita sa account sa Genesis 11, na-distort ang teknolohiya sa istorya sa Tower of Babel or Babel. Madumduman natin ang istorya. It resulted in disorder and confusion because actually the issue was not about bricks and mortar. Hindi na ang issue kung ano ang dinakreate. Ang issue sa katawan ang tagipuson. Ano hambal nila? Let us make a name for ourselves. Ang muna kadamo, kita dali maganyak sa teknolohiya unknowingly on our part because we want to make a name for ourselves. This is our tendency. We are prone to do this. To make a name for ourselves. Hindi na natin lugayan pa say-say. Pero if we have to be honest with ourselves and do an honest self-inventory, even at this point in time, mariyan sa nato, we are prone to make a name for ourselves. Technology became a tool sa katawan na for self-glory para maging independent sa Ginoo. Kaya naman meron technology. May abilidad kami. Kaya gamit ang technology para mag-control. Initanan balik sa fried chicken, sa pride and arrogance, sa kabugal sa bahay. Kaya kamo niya kasi sa pattern nakita natin sa siniyang mga panahon. This is not really about technology. It is about where people place their hope. Di ba lang natin inasandig ang atong paglaom, ang atong wasdam. Kung lang daw natin ang kalimutan so. Mansik paunahay sa pag-advance sa technology. Nga ang una-una, ano nagiging? Ang kabugal sa tao. May harap subong ng mga panahon nga ang gina-highlight, ini yung ginahambal nila nga AI as savior. Dahil sa mga narratives na nangyayari. May ginatawag subong nga transhumanism. In fact, may nagahambal na nga ang teknolohiya solusyon sa spiritual na problema sa tao. Probably because of their short-sightedness view of what is meant by being spiritual. AI as savior narratives. This happens when artificial intelligence is framed not just as a tool but as something that will rescue humanity. Kung magbasa ka mo sa mga literature na nanood sa artificial intelligence,
from both sides of the spectrum. Ginagawa. Madamot naging sa mga sinulat na hanungod sa sininga mga ideas that AI will solve poverty, will solve disease, will solve conflict, and even death. In fact, may tendency manana ako kung kaisa maglantaw kung naging chat ko, mangbuton ko lang si ChatGPT. Bata ako, doktora, unahan ko pa si ChatGPT ko mangkot mo. AI, mga AI as savior narratives. AI will become wiser than humans and guide us into a better future. AI will fix, quote-unquote, human limitations. Ang alam nila gamit nila ang limitations. Kaya hindi man sila magamit sa word na sin, sala. Kasi siguro wala naman nila ngayon ka na. At first glance, these sound like optimism. The optimistic kasi pero sa idalong sini, may iismulado na pag-assign sa teknolohiya sa papel that belongs only to God. Amen. Ultimate wisdom, redemption, and deliverance belong to God. So the issue is not that AI can help, because sa tuod lang it can help, but that it is being trusted to do what it was never assigned to do, save the human condition, ang ugin na ang issue sa siniging mga panahon. Ang transhumanism, ibang siguro sa inyo na kapatid naman sila, goes a step further. It's the belief that humans can and should transcend their biological limits through technology. Mga ehemplo sini, enhancing intelligence through brain at computer interfaces. Ang mga inisyal na niya sa bunga, dapat bigyan kita ng mga voice command, hindi ba la? O kundi na mga masense niya imo gestures, no? Or imo mga face, mabasa niya, of course, naalala mo silang biometrics and things like that, no? Isa pa rin, sa salakyan, no? Pimpaulang ako sa akong sa salakyan. Tapos kung hindi man namin ang akong pag-drive, nag-flash sa screen. Don't you think you need a coffee break? Something like that? O sige pala, ang nagagalaw pag pinag-apoy na ko sa akong pag-drive. I-remind niya ko yan, pinanggal ko ba ang pundok kung ating anay? Gusto ko daw tinungtod ay, kung pala yung akong balotsyakon. No? Wow. Amo pala na yan ato balaan, kung padamang pagkikulo sa nagkakalay ako sa world. Siling pa, extending life indefinitely or achieving what they call digital immortality. Digital immortality. Merging human consciousness with machines. Sa core sini, sa tagipusokon sini, transhumanism, nagapamangko. What if we could become more than human without God? Sounds familiar? Yes? Tower of Babel, even the Garden of Eden. From a Christian perspective, this raises serious questions because it bypasses the reality of the fall of man. That sin, hindi lang limitations, hindi na ito ma-sugarcoat. It is sin. It is the root problem. It seeks self-engineered salvation rather than redemption through the blood of Jesus Christ. It redefines what it means to be human apart from being made in God's image. And we need to stand against that. It's essentially a modern version
technology as the solution to spiritual problems. This is perhaps the most, though dismolado and most common. Technology is often applied to problems that are not technical in nature. Loneliness, solved by social platforms. Diba? Kahit ito sa mga platforms nga nag-entertain sa imo, nagpapakataw sa imo. Identity, solved by digital expression. When you struggle with your identity, kato sa mag-affirm sa imo identity. Kalimutan mo na perspective mo. Kato ka sa dito aside ka, you feel good again. Okay. Damo ka kung mo. Diba? Meaning, kagahatag sa kabuuan, solved by productivity or optimization tools. Because you can do a lot. Or even your sense of brokenness solved by self-improvement systems. Tatlo ka na sa platforms. But these are not merely logistical issues, they are spiritual realities. Una vez, sin, separation from God, loss of purpose, wala na isang klaro na tinutuyo, need for redemption and transformation. Yes, technology can connect people, but not create true fellowship. Ang mga iban, wala upod sa balay, bakal na lang ako. Mayo pa akong robot, pag-abot niya, gawin mag-morning, afternoon pa. Oo. Pero asawa mo, pag-abot mo sa balay, gusto na ba? Informs mind, technology does that, but it can never transform the heart. Optimize behavior, kadalian ay manhimo sa mga butang, but not produce holiness. It is only the power of the Holy Spirit. When technology is treated as the solution to this, it becomes a kind of, functional substitute for God. Hindi man siguro sa pangalan, but in practice, it becomes a substitute for God. Pero natin siya kung natuliwat ng contrast sa Babel, let us make a name. Sabi ng isang tao. In Genesis 12, God tells Abraham, I will make your name great. Human ambition tries to reach heaven. God's grace comes down to us. The gospel does not reject human capability. It is part. We were created with our gifts, our talents, and our abilities, but it reorients the use of our talents, capabilities, and gifts. Salamat na kay istorya sa Biblia, wala nang untat o ng pundo dito sa distortion sang sala. Salamat din sa Ginoo. Kay man ang teknolohiya, pwede natin madala sa ilalo, sa pagkakamhanan, sa lordship, sa atong Ginoo. We can redeem technology for worship. In Exodus chapter 31, and you can read it again. Some of you are familiar with the account. But God feels at ease with His Spirit. Skill, creativity, and design were used for worship. They made harps, stringed instruments, used to worship the Lord. This shows God not only permits technology, He inspires it when used for His glory. So I'm agree, technology reflects image-bearing creativity,
But sin distorts it when it becomes about power, about pride, about self-salvation. Kaya hindi nagdadala sa aton sa mas madalong pagiging issue. Hindi lang nagdala not just the tool, but the heart behind the tool. Ang kalipusoon, luyo sa sining nagdala nito. Technology is neutral, but the human heart is not. The human heart is deceitful. Right? The human heart is deceitful. Jeremiah 17 verse 9 reminds us, the heart is deceitful. And technology amplifies what is already within us. Gina-amplify nila, gina-extend nila ang reach. Gina-scale niya lang, kung sa ato ba mo ginapakusog niya lang, kung ano ang aral na nadaan sa aton. Amo na ang mga isa, I would prefer to all artificial intelligence as AI yapon, pero augmented intelligence. Because God has already given us, but we can use technology to enhance what God has already given us. To expand the reach. Para sa masusunin ng microphone, it does not create a voice. It scales the voice. Right? So you understand and hear it loud and clear. And perhaps the modulation is much better. Technology does not create virtue or vice. Kung ano maayo o hindi maayo, it simply extends its reach. So it amplifies. It can either amplify truth or deception. It can amplify either love or pride. It can amplify either wisdom or foolishness. AI gives data, but only God gives wisdom. That is why we were reminded even in God's message last time. We are not against statistics, we are not against data, but we will not give our dependence and reliance on metrics. We have to seek God for wisdom and discernment, because God can do beyond statistics. And when we think simply of the statistics as the world thinks, for example, in the context of our school, we think of, katapugin sa population, katapugin income, and period. But if you ask the Lord, give me wisdom, Lord, with this data, with this statistics, and through His Word, He will tell you, your enrollment is a generation who needs to be discipled. Your generation is a group of young people who needs to hear the gospel of Jesus Christ. See the difference. AI gives speed as fast, but only the Spirit gives transformation. So, importante yung may natawag kita na filters for technology. Doon sa laan pala. Sa laan. Kaya gusto rin natin pagkili karoon sa session 2, part 2. Dapat may salaan kita. 9:30, Pastor Pedro. We must evaluate every technology through Scripture. Tatlo ay may request tatlo. Ang isa sa sining grupo, 1 Corinthians 10:31, kung memorize mo, basta nyo. Ini nga grupo, Matthew 22:37 to 39, kaya isa sa inyo, basa sila.
Matthew 22, 37, 39. Iniga grupo, Romans 12, 2. Romans 12, 2. Somebody from your group. Okay, umahan ka 1 Corinthians 10:31. Iniga group, please. Yes. Whatever you do, with your right mind, do it all for the glory of God. But thank you, Pastor Sidney. Hindi na kailangan sa mic. Ako yan din yun. Okay, right? That's 1 Corinthians 10:39. So we must evaluate. I'm going to filter that. Every technology to Scripture, we ask the very fundamental question: does this glorify God? Matthew 22, 37 to 39. Ini ang grupo, kaliho. Somebody stand up from this group. Ini ang group. Yes, please. Oh. Utol, kaliho. Matthew 22, 37 to 39. Somebody volunteer, maski din lang. Oh, sige, paliho ko naman liwag, Brad. Nagsabat si Jesus siya, iyugmakon mo ang iyong Diyos sa bukos mo na kalimusuman, sa bukos mo na kalag, kag sa bukos mo na magina. Amo ni ang labing importante na sugo sa tanan. Kag ang ikaduha, ang labing importante na parihoman sa din. Iyugmakon mo ang iyong isikatawo, pariho sa iyong pagkikugma mo sa iyong kaunitan. Amen. Thank you, Brad. Love God with everything you've got and love your neighbor as yourself. With everything you've got and love your neighbor as yourself. So, pamangko, sa laan nato, ikadua, does this help me love God and others? Third group, Romans 12, somebody quickly. Yeah. Okay. Okay. Hindi po kayo magyan, okay lang. All things work together for good to those who love Him. Okay, all things work together for good to those who love God and those who are called according to His purpose. Thank you. So, ang pamangkot nato is this shaping me toward Christ or the world. Tatlo lang na, wala bang putanong na doon? Doon sa laan ako nini, every time we deal with technology, does this glorify God? Does this help me love God and others? Is this shaping me toward Christ or the world? Again, pamangkot kita, does this glorify God? Does this help me love God and people? Is this forming Christ-likeness in me or worldliness? Kaya muling battle for identity natin, formation natin. We are living in a time where formation is constant. Algorithms function as digital discipleship systems. They reward outrage. Grabe kung basa ka sa social media, grabe ka. Vanity. Vanity. Self-promotion. Constant stimulation. AI systems optimized for engagement. Basta damo likes, damo connections, damo viewers, so on. But it does not optimize holiness. Obviously, no one can do that except God through the Holy Spirit. What gets formed? Ang attention span natin, resulta sa tungod sa attention span yung nag-create, nag-resulta ini sa fragmented prayer life. Ang atong identity, performance-based ang atong worth. Ang atong worth is not as to who we are in Christ, redeemed, saved, a holy nation. We can no longer identify ourselves with that if we are consumed by the power of technology. Our worth is based on our performance, and we can never perform enough.
Our theology, mga sound bites na lang over scripture. And if that happens, your theology becomes shallow and hollow. Kaya hindi na tama. Hindi na tama. Ethics. Because our standards are shaped by trends instead of truth. A youth leader, naka-observe si listening niya, ang mga estudyante subong could quote TikTok creators more fluently than scripture. Yes. Mas mabuo pa nila ang TikTok, mga paano? Mga nag-kwanra, nag-create sa TikTok kaysa sa scripture. Hindi, they are not necessarily rebellious young people. Gani, they were discipled elsewhere. Lain ang nag-disciple. So many critical truth. Before teaching people how to use AI, they must understand that they are created in God's image. They are fallen, nalaglag sa sala, but redeemable. Glory to God. And they are restored in Christ. And that they are called into mission. Amen. Amuni ang satsara naton. Kay man kung ang aton identity is unclear, hindi klaro, technology becomes our identity. Kagamunan na ako. Our identity is rooted in Christ, not in technology. In fact, not even in our denomination. It is rooted in Christ. But when identity is anchored in Christ, technology becomes a tool. Gamito para sa iya kalimutan. So, amo ni sa aton pag-transition karon sa part 2. How do we respond rightly rin? Amo rin na atong pamangkutanon. Amo na gini na. Pero sa aton pagtakop sa part 1, ang bold ko paano ko himo. Pasiguro sa inyo lang karang grupo nga mga iso-iso ng kamugag mag-atubangay sa pipila ka minuto. Pastor, siguro, maski mga 5 minutos o ano, bago kita mag-break, ano kalawin sa break na to, 15 minutos, 10 minutos, kaya para layo lang ka. Or working break, hindi man. Kaya makainom man ako sa tubig. Amoy na. Ang mga pagkakamakutangan na ito i-present sa ito mga pagkakalimutan ng mundi. In what ways is technology currently shaping my thoughts, emotions, and spiritual life? Honest to goodness din ang mga pagkakamakutangan na. Hindi kita mami-defensive sini. Kuluyan na we can gain something significant and meaningful as the Lord leads us today. Let's be open to God and be honest before Him. In what ways is technology currently shaping my thoughts, emotions, and spiritual life? Ikadua ko ang tanong, have I allowed algorithms to influence my identity more than Scripture? How? Paano ay ako natugutan ng algorithm? Or if you would like to be specific, paano na ako natugutan ang Facebook man nga ma-influence na ako na identity more than Scripture? Kaya isa siguro ka-quick answer, pero natin una ako po yan kung akong Facebook mo kaysa sa Biblia ko ako. Ang ikatatlo naman ko, what does it mean for me personally that my identity is rooted in Christ, not in what I produce or consume? Not in what I produce or consume. What does it mean for me personally that my identity is rooted in Christ, not in what I produce or consume? So please, pili ka mong kalisok lang sa inyong mga katapan and somebody can just take the lead siguro kag mag-istorya para magputanon. And we are given 5 minutes for this, and after 5 minutes, probably another 5 minutes to grab your coffee or your water
And we'll be back. We'll be right back. Okay, so we will declare break for 30 minutes. We'll be back right after 30 minutes. Salamat, Sir Cristo. Ang tumakas sa ito, ano ang magrupo-grupo kapag sharing sa nagwa natin. Kung may mga tatlo ang questions na ginhatag natin later. Then, pwede man, ako ito may pagkakas na dito, libre na siya. Sunusunod yung ba't ko sa inyo kayo na kapag sa biscuit kung apat, isa lang ang bawang nila. Sige. Okay. So, atong coffee, wala kami problema. Hindi ka magpapakahuyon sila. Kaya man, premium coffee na. Yes. Thank you, Pastor. So, thank you, King. And of course, tinanong ako ng asawa. Pinulot-bulot na ng taas. At nagkakaroon ng ating mga utod. Ayan. Palihog. Yes. Ang else. Okay na. Palihog po ito ang ating ibulot ating ihatag sa ating lecturer sa Ligaw.